Magluluto ako ng gulay para sa mga aso, para sa almusal na nila at saka hapunan. Lumaki sila sa ganitong pagkain. May rice, may dog food, at saka gulay. At saka paminsan-minsan may chicken liver. Aking mga aso, yung tatlo, sina Chippy, Uling, saka Dripple ay may kanya-kanya ng kainan. Pero yung apat ay magkasama pa sa isang malaking plato. Dahil tumatanda na sila, kailangan na nila yung slow feeding bowl. Kaya mamayang gabi sa dinner nila ay subukan kong ihiwalay sila ng isa-isa. Nakabili na ako online ng slow feeding bowl. Ito pinapractice ko na para hindi mag-agawan mamaya. Lalagyan ko ulit ng chicken liver para maganahan kumain at hindi mag-inarte. Kasi first time ng apat na kumain ng hiwa-hiwalay. Ayan o, parang excited silang kumain. Kasi naamoy nila yung chicken liver. Ayan. Ginawan ko pa yun na medyo papaga para medyo umangat sana yung pagkain nila. Ayan o, nilalagay ko. Gusto ko sanang pumunta sila dyan. Pag tinawag, pumunta sila. Kaso parang nalilito. At nagtataka siguro bakit gano'n na yung kainan. Hindi na isang malaking pinggan. Ayun, kumain din sila. Pero hindi nasunod yung gusto kong arrangement. Ito, pangalawa na nilang pagkain ng hiwa-hiwalay. Pero naguguluhan pa rin sila. Parang natatakot lumapit sa kainan eh. Si Chippy saka si Uling walang problema kasi mula naman noon hiwalay sila sa pagkain. Pati si Dripple hiwalay din yan kumain eh. Pero ngayon nag-iinarte siguro naninibago dahil sa bago nga ang kanyang bowl. Ito third time na pagkain nila ng hiwa-hiwalay. Sana ganitong arrangement yung magkahilera sila, yung organized ba sila, eh ayaw talaga nila eh, ayaw nila lumapit. Kaya ginagawa ko kung saan sila nakatayo, doon ko na lang binibigay muna. Sabi ko siguro kailangan pa nilang sanayin para baka sa huli naman imaayos naman ang kanilang pagkain. Ito na ang kanilang pang-8 pagkain ng hiwa-hiwalay. Hindi ko na pinakita yung pang-4, pang-5, pang-6, pang-7. Kasi wala eh. Riot, magulo. Kaya, pero dito sa pang-8, medyo organized na sila. Tsatsagaan ko talaga sila hanggang sa maging comfortable sila na kumain dito sa hiwa-hiwalay na bowl. Nako, kung magsasawa ako sa kakaturo sa kanila, hindi matuto ang aking mga aso. Kagaya noon, ng mga 1-year-old pa lang sila, sinubukan ko na rin niyang ihiwalay. Kaso nga ayaw nila, magulo. So hininto ko, si Dripple lang ang natutong kumain mag-isa. Kaya nakahiwalay yan eh, yung apat talaga magkasama. Eh ngayon, dahil matanda na, kailangan nilang kumain ng hiwa-hiwalay at gumamit ng slow feeding bowl. Para makontrol ko na or madayit na sila sa kanilang pagkain. Ito na yung pang-siyam na pagkain nila ng hiwa-hiwalay. Medyo may malaking improvement na. Tiyagaan lang talaga hanggang sa matuto sila. Guys, yung mga aso ko ay mababait naman kaso hindi talaga sila well-trained. Yung training nila nung maliliit sila ay kung saan lang sila iihi at kung saan sila pupupo.
Dapat pala yung ating mga aso ay maliliit pa lang ay turuan na sila. Gaya nung napapanood ko dito sa YouTube na kung gagaling talaga ng mga aso nila, ang tatalino. Kung sa bagay, lahat naman ng aso ay matalino, depende lang talaga sa pagtuturo or training.